Sa sumunod na araw sa loob ng Warriors Restaurant ay sinabi ni Mincy na sa tingin niya, siya ay handa na sa mga bagong bagay. Well, tugon ni Sungwoo sa tingin niya raw ito ay tama, since matagal-tagal na rin itong kino-consume ang soup. Yes sir, tugon naman ni Mincy, salamat sa ginawa nitong paggabay sa kanya oras na upang tumungo sa next step, mukhang ang tinutukoy nila rito ay ang healing potion o healing soup. Sa itaas ay ang itsura ni Mincy nung hindi pa nito kino-consume ang healing soup kung ikukumpara sa kanyang kasalukuyang itsura, edi hamak na napakalaki na ng in-improve. Very well, pangiting lahad ni Sungwoo. O siya nga raw pala, kamusta na yung kidnabek kang Hyuk na iyon? O tugon ni Mincy kasabay ng pag-exhale, yung taong iyon ay nagpapahinga sa nagdaang mga araw. O sambit ni Sungwoo, idinugtong ni Mincy na iyon kasi ay madalas na pagod, maraming night shift, subalit walang ganoon aming pahinga at higit sa lahat ang kasalukuyan ng sitwasyon. Agad na sumabat si Sungwoo, nagtanong kung ano ang kasalukuyan ng sitwasyon. Sumagot si Mincy na sa first order iyon ay nasa ika-100 pwesto at kapag ka iyon ay bumaba pa, iyon na ang magiging katapusan nun, kung kaya iyon ay nag-aalala na bumaba ang kanyang rank anumang oras. Idinugtong na iyon ang dahilan kung bakit iyon ay hindi makafocus lately. Ang akala niya iyon ay magiging ayos na kapag ka nakapagpahinga, subalit hindi pala. Ano, sambit ni Sungwoo, so sinasabi raw ba nitong iyon ay wala pa rin sa kanyang sarili magpa hanggang ngayon? Sumagot si Mincy na iyon ay nag-request ng dagdag na pahinga at ngayon na stuck na sa kanyang bahay buong araw umiinom. Napaisip si Sungwoo at sa sumunod na panel, siya ay nag-serve ng bizarre dish kay Mincy. Ang bagay na ito'y tinitigan ng maigi ni Mincy at nagbuntong hininga, kalma bulong niya sa kanyang isip, mag-stick lang sa plano. Gayunpaman nabigla siya nang makitang itinutok ni Sungwoo ang camera ng hawak nitong phone sa kanyang pagmumukha. Sinabi ni Sungwoo na gusto niyang isabit ang picture ng mga successful. Tugon ni Mincy, subalit ito raw ay hindi niya pa nasusubukan, subalit sumagot lang si Sungwoo na kapag ka ang isang hunter ay nag-reload, iyon ay dahil sa natitiyak nitong ito'y magtatagumpay. Gusto nitong sumubok dahil sa alam nitong ito ay magtatagumpay, hindi raw ba, kaya natitiyak niya rong ito'y magtatagumpay. Napangiti si Mincy sa kanyang narinig. Makalipas ang 30 minuto ay nagawa niya ng makumpleto ang challenge at sa sumunod na panel, ay makikitang nakasabit na ang kanyang picture katabi ni Taeji na nauna ng nakakumpleto sa Bizarre Food Challenge. Ang natanggap ni Mincy na prize ay isang Sterner, isang pakurbang kutsilyong dinadaluyan ng kuryente. Sinabi ni Sungwoo na ito'y subukan nito sa bagay na ito rin naman daw ay itinatapon lang nila, kaya wala itong dapat na ipag-alala. Thus ang ginawa ni Mincy ay ganoon na nga, at nagawang makatama sa target. Sinabi ni Sungwoo na bukod dito ito ay mayroon pang isang ability, ang Sterner ay umikot at lumipad pabalik sa kamay ni Mincy. Inilahad ni Sungwoo na kapag ka ito'y itinapon, ito'y lilipad pabalik, kung kaya ito'y hindi na nito kinakailangang i-retrieve pa. Ang bagay na ito'y ikinatuwa ni Mincy, subalit bigla na namang itinutok ni Sungwoo ang camera ng phone sa kanyang pagmumukha. Nice expression lahad ni Sungwoo. Ano ito na lang daw ba ang isasabit niya? Pautal na tugon ni Mincy, umano'y mas gusto niya yung isa. Sinabi ni Sungwoo na ngunit mas maganda itong tingnan kapag ka ngumingiti, ngunit kung talagang ayaw nito, ito'y itatago niya na lang. Sinabi ni Mincy na kung minsan ito ay napakamin at mula rito, ay sumapit na ang gabi. Ang eksena ay lumipat sa bahay ni Kang Hyuk. Sa loob ay makikitang nagkalat ang mga walang lamang bote ng alak. First Order Guardian of the World lahad ni Kang Hyuk, talaga raw bang iyon ay labis upang maabot niya? Siya'y walang babae, walang kaibigan. Well, never mind si Mincy, maaaring siya'y itinuturing nun bilang kaibigan. Pagkatapos lumagok ay idinagdag na ang kanyang health ay umiinam. Sa tingin niya ay kailangan niya na muling isuot ang coat na iyon, at mukhang ito ay ang tinutukoy niya. Hay, sino raw ba ang may pake? Naalala niya si Sungwoo, umano'y tiyak na ang returnee na iyon na ang siyang bahala sa trabahong iiwanan niya kung sakali. Sa sumunod na segundo siya'y bigla na lamang nahulog sa kama kasabay ng paghampas sa sahig. Sa malakas na boses ay inilahad na kung siya lang ay isang returnee, tiyak na siya'y magiging ganoon din. Umano'y kung siya lang ay naging isang returnee, tiyak na siya'y magiging mas malakas pa doon. Sa muli siya ay natamba, idinugtong na maging siya, ay gusto ring maging hero.
Siya ay nakatulog sa parehong sandali ay mayroong maririnig na buntong hininga mapag-aalamang si Sungwo, sinasabi niya ng araw ba. Dahan daw ang humakbang ito raw ay napaka-immature well anyways, yung sinabi nito ngayon lang ay napaka-interesting. 9 na taon na ang nakararaan nung unang magbukas ang mga gate at nagsimulang mag-invade ang mga halimaw, mayroong mga taong naglaho. Matapos ang 3 taon yung mga naglaho ay isa-isang nagsibalikan, sinasabing sila'y namuhay sa ibang mundo't nagtamo ng matinding lakas ang reaksyon ng mga tao patungkol dito nung panahong iyon, ay ganito at ito ay dahil sa ang mga bumalik na ito o mga returnees na ito ay puro mga lower middle class citizens lang bago na teleport patungo sa ibang mundo. Inilahad ni Sungwo na bilang isa sa mga iyon hindi niya inirerekomendang maranasan ng mga ito ang naranasan niya doon subalit since iyon ang gusto nito, tutuparin niya ang kahilingan nito. Mula doon ay nagising si Kang Hyuk, nagising sa isang espasyo. Ano sambit niya sa kanyang pagkabigla siya raw ba ay lasing pa rin o ito ay isang panaginip? Welcome sa Terra sambit ng isang boses. Warrior mula sa ibang mundo dagdag ni Sungwo tumugon ng ganito si Kang Hyuk. Subalit si Sungwo ay nagpatuloy lang sa pagsasalita. Inilahad na magmula ngayon kailangan nitong tumungo sa Terra, at iligtas yung mga nasa panganib. Mr. Lahad ni Kang Hyuk siya raw ay wag nitong i-ignore, ano raw ba kasi itong ginagawa nito? Kasabay ng pagtiklop sa libro ay sinabi ni Sungwo na maupo na lang kasi ito at makinig, dahil sinusubukan niya ng magpaliwanag. Ano tugon ni Kang Hyuk tinatawag nitong paliwanag ang nonsense na ito at isa pa, ni anong lugar daw ba ito? Halahad ni Sungwo nonsense. Ito raw ay isang time-honored traditional welcome message para sa mga warriors na nagmula sa ibang mundo. Although originally ang bagay na ito ay isinasagawa ng isang goddess, iyon ay hindi na kailangan pa sapagkat ito'y nag-iisa lang naman. Anyways, ano raw ba sa tingin nito ang nangyayari ngayon? Si Kang Hyuk ay agad na lumingon-lingon hiyaw niya hindi raw ba kaya na ang bagay na ito ay ang mismong bagay na iniisip niya, yap tugon ni Sungwo oo ganoon nga. Ano sambit ni Kang Hyuk sa patanong na paraan transmigration sa ibang mundo siya raw ba ay namatay, dapat daw kasi ang pag-inom ay inilagay niya sa moderation. Sinabi ni Sungwo na kung susundin ang traditional na method ikaw ay mabubunggo ni Truck-kun o hindi naman kaya mamamatay sa overwork gayunpaman sa kaso nito, ito ay hindi pa patay. Hindi niya alam kung ito ba ay mamamatay balang araw sa pag-inom ng alak ang natitiyak niya lang, hindi pa ito ang araw na iyon. Ngunit ito ay ibang mundo lahad ni Kang Hyuk hindi raw ba, kaya bakit siya nandito? Nagtanong si Sungwo kung bakit pa ito nagtatanong ito naman ay ang siyang may gustong pumunta pagtataka ni Kang Hyuk, nagtanong kung kailan. Dito ay binigkas ni Sungwo ang eksaktong kataga ni Kang Hyuk doon sa kanyang silid habang lasing. Sa pasigaw na paraan ay nagtanong si Kang Hyuk kung seryoso ba ito, umano'y nasabi niya lang ang bagay na iyon dahil sa siya ay lasing. Ito raw ay wag tumawa-tawa at bakit ito pumapasok sa bahay ng iba nang walang permiso. Iyon ay trespassing. Patawad patungkol doon tugon ni Sungwo sa kanyang isip ay napatanong si Kang Hyuk kung ang taong ito ba ay baliw ang bigla-bigla na lang itong magbalak na dalhin sa ibang mundo ang isang individual ngunit teka lang kung siya ay nagawa nitong madala rito then ibig sabihin siya'y kayang-kaya rin itong dalhin pabalik si Kang Hyuk ay napangisi, ito raw ay isang opportunity. Alright lahad niya siya rin naman daw ay hindi makakatakbo hindi raw ba? Sinabi ni Sungwo na napaka-nice na makita itong napakabilis na sumuko. Sa excited na paraan ay nagtanong si Kang Hyuk kung anong cheat skills naman daw ba ang ibibigay nito sa kanya, sa kasamaang palad ay ganito lang ang itinugon ni Sungwo. Sinabi ni Kang Hyuk na hindi raw ba't ang mga taong nata-transmigrate sa ibang mundo ay kadalasang nakakatanggap ng mga cheat skills gaya na lamang ng instant magic, heavenly demon divine arts, respawning ability, o kaya naman unlimited inventory. Ano siya rin daw ba ay makakatanggap ng mga bagong equipment, kung ganun ayaw niya raw ng mga bagay na katulad ng kalasag o balute. Hasambit ni Sungwo sa kanyang isip ang punk na ito raw pala ay mas may alam pa kaysa sa iniisip niya, ganito ang naging itsura ni Kang Hyuk nang sinabi ni Sungwo na walang anumang cheats. Inilahad na kapag ikaw ay nakatagpo ng isang kalabang immune sa cheats magiging katapusan mo na kung kaya, ang best tool na dapat na mata mo nito ay malakas na pundasyon.
Sumigaw si Kang Hyuk na kung mayroong kalaban na hindi naaapektuhan ng cheat iyon ay hindi cheat sa kasamaang palad sa bat ni Sungwoo, maging ang mga cheats ay mayroon ding levels at kapag ka ang level ay nasurpass, ito ay nagiging battle of strength. Ang cheats ay hindi gumagana laban sa Demon King dahil kung ganoon lang, ang mga gods na mismo ang makikipaglaban at hindi na magtatawag pa ng mga warriors kung kaya ang lahat ng mga warriors na umaasa sa cheats, pagkatalo lang ang nagiging kapalaran. Idinugtong ni Sungwoo na iyon ang dahilan kung bakit pinakamainam na magsimula sa umpisa, maging siya rin naman noon ay hindi rin nakatanggap ng mga cheats ngunit kailanman ay hindi siya nagreklamo. Si Kang Hyuk ay hindi kumbinsido sa sinabing iyon ni Sungwoo kasabay ng pagcast ng teleportation spell ay idinagdag ni Sungwoo na ang sitwasyon nga nito ngayon ay higit na mas mainam kaysa sa sitwasyon niya noon, since ito ay isang hunter at mayroon ng experience. Kung kaya natitiyak niya rong magagawa nito sa sumunod na segundo, ay maririnig ang hiyaw ni Kang Hyuk habang nahuhulog patungo sa dimensyon. Warrior Baek Kang Hyuk lahad ni Sungwoo pakiusap iligtas nito ang Terra, maririnig ang alingawngaw ng pagmumura ni Kang Hyuk. Idinagdag ni Sungwoo na ang 3 araw sa Earth ay katumbas ng ilang buwan sa Terra, at ito'y binigyan niya na ng cheats. Ang mga cheats na ibinigay ni Sungwoo kay Kang Hyuk ay ang mga sumusunod. Una ay ability na makagamit ng lengguwahe ng Terra Den status window na mayroong kakayahang i-track ang progression, at kapangyarihang makapag-teleport sa tabi ni Sungwoo kapag ka nalagay sa mapanganib na sitwasyon. Inilahad ni Sungwoo na natitiyak niyang iyon ay mayroong maraming matututunan doon kung sakaling wala, then siya ay magdadagdag ng ilan pang mga araw. Mula doon ay 1 buwan nang nasa Terra si Kang Hyuk at sa pagkakataong ito, siya ay pumipili ng misyon. Inilahad na ang mga adventurer request sa araw na ito ay hindi maganda, nang biglang siya ay sinundot ng isang nilalang. Hey Baek sambit nito ano sila raw ba ay hindi pa kakain, mapag-aalamang ang nilalang na ito ay nagngangalang Kobold Kuzi. Alright tugon ni Kang Hyuk sila raw ay tumungo na doon, ang mga request din naman sa araw na ito ay hindi maganda. Mula doon ay lumipat ang eksena sa isang kainan at sa loob, ay makikitang nagawa ng maka-order ng 2. Kasabay ng pagdampot sa isang piraso ay sinabi ni Kang Hyuk na ito ay isang animal feed, ang tawagin itong pagkain ay insulto sa mga pagkain. O ganoon ba tugon ni Kuzi idinugtong ni Kang Hyuk na ang karneng ito ay amoy maruming medyas at ang mga prutas naman na ito ay amoy kanal hindi niya raw alam kung papaano ito nakakain sumabat si Kuzi na ngunit ito ang madalas nitong kinakain, sumigaw si Kang Hyuk na syempre dahil gusto niya pang mabuhay. Sinabi ni Kuzi na ngunit ang lamb steak na ito ay 3 red stars mayroong napakainam na effects, pinakamainam sa pagre-recover ng lakas at pag-build ng muscle. Sumigaw si Kang Hyuk na ang pagluluto ay patungkol sa lasa hindi patungkol sa effects, isang bagay naman na ikinabigla ni Kuzi. Sa sinabing iyon ni Kang Hyuk ay mukhang mayroong mga na-trigger lahad ni Kuzi sa pabulong na paraan nirerespeto niya raw ang values nito bilang otherworlder gayunpaman, ito ay hindi isang bagay na maaari mong sabihin sa labas ng basta-basta. Damit mura ni Kang Hyuk ang pagkain sa bagay na ito, ay nagpaparealize sa kanya kung gaano kahusay si Sungwoo sa pagluluto. Umano'y ang pagkain at mabuhay ay napakahirap, nang biglang nag-pop up sa harap niya ang isang notification window. Ito ay isang emergency quest umano'y ang nutritional imbalance ni Kang Hyuk ay napakalala na, kailangan nitong makakonsume ng 4 red star dish sa loob ng 1 linggo at bilang reward, ito'y posible nang makagamit ng inventory. Napatanong si Kang Hyuk kung anong uri ng nonsense ito sumabat si Kuzi na alam niya ang ibig sabihin, ito ay kahalintulad sa paghila ng bicorn at pagkain ng damo tama raw ba? Magsasalita pa sana si Kuzi subalit siya'y pinatigil ni Kang Hyuk, siya raw ay hayaan muna nitong makapag-isip saglit. Kung ito raw ay isang emergency quest malamang, na ito ay isang quest na kailangang gawin ng mga warriors. Ang mga adventurers ay nahahati sa 2 kategorya una ay ang mga chosen o mga pinili, at ang pangalawa ay ang mga hindi. Nang walang anumang knowledge patungkol dito siya raw ba ay pinili ng isang god, tanong ni Kang Hyuk sa kanyang sarili. Siya'y nag-isip ng mabuti subalit walang mapagtantong kahit na ano man hey Kuzi lahad niya, maaari niya raw ba itong tanungin patungkol sa isang bagay. Hatugon naman ni Kuzi mukhang ito raw ay isang mahalagang tanong kung ganon, pakiusap siya'y bigyan nito ng dog gum bilang kapalit.
Dagdag niya nang makita ang reaksyon ni Kang Hyuk, sa tingin niya raw sapat na ang 3 copper coins. Dito ay nagtanong si Kang Hyuk kung ano ang pinagkaiba sa pagitan ng mga chosen at hindi sumagot si Kuzi, na ang pinagkaiba ay obviously ang quest. Kapag ikaw ay nakatanggap ng mga quest mula sa mga gods, iyon ay isang napakatinding advantage, ikaw ay makakatanggap ng mga rewards at madali lang na makaka-advance. Sinabi ni Kang Hyuk na ngunit ang bagay kung saan siya curious, ay patungkol sa standard na pinagkaiba sa pagitan ng dalawa. Well, tugon ni Kuzi, iyon ay simple lang Beck, ito ay sinamon mula sa ibang mundo, tama raw ba? Kapag sinamon kapag ikaw ay personal na pinili ng isang god, iyon ay nangangahulugang ikaw ay 100% chosen, ganoon din ang kaso kung ikaw ay personal na sinamon ng isang god proxy. Teka lang, sambit ni Kang Hyuk sa kanyang isip, kung ganun ito raw ba ay nangangahulugang yung restaurant owner ay either god o god proxy, no way yun daw ay imposible kahit na gaano pa kalakas ang isang returnee, napaka-stretch na sabihing sila ay mga gods, though maaaring maging proxy. Naglatag ng 3 copper coin si Kang Hyuk sa mesa, subalit agad ding nagbago ang isip, umano'y ang ibinigay nitong impormasyon ay hindi worthy ng kahit na isang copper coin. Teka lang, sambit naman ni Kuzi, mayroon pang isang dagdag na senaryo at iyon ay ang paghahanap ng hidden piece. Hidden piece, pagtataka naman ni Kang Hyuk, nilinaw ni Kuzi na katulad na lamang ng pag-explore sa mga hidden dungeons, o kaya naman paghahanap ng mga treasures. Mayroon ding instances kung saan ang pagiging chosen pagkatapos na makagawa ng isang bagay ay makukuha ang atensyon ng god. Umano'y iyon ay ang ibig sabihin ng hidden piece, isang phrase na nagmula sa Earth, kaya papaanong nangyaring mukhang hindi nito alam? Ano, tugon ni Kang Hyuk, sinasabi raw ba nitong hindi niya alam ang patungkol doon, ni hindi nga raw nito alam kung gaano na karaming hidden piece ang nahanap niya sa kanyang childhood games. Well, dagdag niya sa kanyang isip, siya raw ay nakahanap ng marami sa virtual reality game na Soul Rivers. Ilan nga ba yun, mga 2? Well, since higit sa isa maaari niyang sabihing marami, hindi raw ba? Ano, sambit ni Kuzi, ito ay nakahanap ng maraming hidden piece, kung ganun natural lang para rito na maging chosen. Well, tugon ni Kang Hyuk, sa tingin niya raw ito ay tama. Sabay dagdag sa kanyang isip na lumalabas na mukhang ito ay ang kondisyon para sa hidden piece na ito, ang pagkain ng isang dish sa loob ng isang buong buwan. Tinanong niya si Kuzi kung mayroon pa ba kagaya na lang kung papaano mahahanap ang god o kung sino man ang nagpadala ng quest, o kung ano paman. Sinabi ni Kuzi na meron, tingnan lang nito ang pattern na naka-engrave sa bottom right ng quest window, at magtanong doon sa templo. Alright, lahad ni Kang Hyuk, sa wakas ito raw ay nakapagbigay na ng impormasyon na nagkakahalaga ng 3 copper coins, sabay dagdag sa kanyang isip na mayroon din palang silbi ang asong ito, ang akala niya wala. Mula doon ay umalis na sa restaurant si Kang Hyuk at ang eksena ay lumipat sa isang partikular na templo. Sa loob ay sinabi ng priest kay Kang Hyuk na ito ay ang unang pagkakataon na nakakita siya ng ganitong pattern, kung kaya siya ay gumamit ng oracle at na-identify na ang pattern na ito ay nagmula sa God of Swords, Victory at Bazaar Cuisine. Tuwang-tuwa si Kang Hyuk nang marinig ang titulong God of Swords dahil umano'y ang espada ay ang sandata ng mga sandata, ang hari ng lahat ng mga sandata. Umano'y kung ito ay ang God of Victory, then ito ay napaka-amazing, ibig sabihin kaya niyang manalo laban sa lahat ng kanyang makakalaban, subalit, ano raw ba itong patungkol sa God of Bazaar Cuisine? Sumagot ang priest na hindi niya rin alam, wala pa siyang naririnig na god na mayroong 3 panuring. Hasambit ni Kang Hyuk ni ito raw ay hindi God of Cooking, sa halip ay God of Bazaar Cuisine. Inventory, paulit-ulit na sambit niya, kung siya'y magkakaroon lang ng inventory hindi niya nakakailanganin pang magbitbit ng mga mabibigat na gamit, at hindi niya nakailangang ilagay pa sa kanyang singit ang kanyang upang makaiwas lang sa mga mandurukot. Alright, kung ganun kailangan niyang clear ang quest na ito. Nagtanong sa priest kung maaari ba siyang makatungo sa Hilaga, nasa kasagsagan ng Winter Phantom Festival doon ngayon, tama raw ba? Oo, tugon naman ng priest, iyon daw ay tama. Isang bagay naman na nagpaalab sa mga mata ni Kang Hyuk, umano'y kung ganun siya'y aalis na tutungo doon. Mula doon ay lumipat ang eksena sa isang partikular na lugar, sa isang gusaling tinatawag na Pantheon.
Sa isang malaking bato ay nakaukit ang tatlong mga titulong nagsasabing God of Swords, God of Victory, God of Bizarre Cuisine at sa harap nito, ay makikitang nakatayo si Sungwo. Ang level 98 ay ang human limit sa sandaling ang isa ay lumagpas dito, sila o ito ay nagiging isa ng God. Kapag ka ang isa ay naging God, isang godly name na worthy sa direksyon at deeds ng buhay nito ang mauukit sa pantheon. Ang sword ay ang unang godly name ni Yu Sungwo nagsisilbing patunay, na na-attain niya na ang highest level bilang isang sword master. Ang next level ay 198 ito ay ang limit ng isang god at kapag ka narating ang level 199, ay magkakaroon ng dagdag na godly name. Matapos ang napakahabang paglalakbay at napakaraming laban na gawang maabot ni Sungwo ang level 200 ni nagawa pang matalo ang Great Demon King dahilan upang magain niya ang kanyang pangalawang godly name, which is ang God of Victory. Ito ay isang godly name na sa parehong pagkakataon ay umaasta bilang proof at constraint. Ang God of Sword ay kailangang maging pinakamalakas pagdating sa espada habang ang God of Victory naman ay hindi dapat na matalo dahil kapag ka nagkaganon, ang kapangyarihan nito bilang isang God ay maglalaho. Well, sambit ni Sungwo sa kanyang isip iyon din naman daw ay hindi na mahalaga pa since wala rin namang makakatalo sa kanya pagdating sa espada, at siya rin ay walang intensyong magpatalo maging sa hinaharap. Well, sino raw ba ang nakakaalam na ang kanyang pangatlong godly name ay God of Bizarre Cuisine, maging siya ay hindi rin alam ang patungkol dito. Siya raw ay nagtataka kung siya ba ay nag-transcend pagkatapos na makabalik sa Earth, naalala ang tatlong hunter na natulungan na ng kanyang bizarre food. Umano'y ang akala niya pagkatapos niyang bumalik sa Earth ang kanyang growth ay titigil na ngunit ang isiping siya'y muling mag-a-advance sa pamamagitan lang ng pagpapakain sa iba. Well, kahit na ano pa man siya ay ang God of Bizarre Cuisine hindi God of Cooking, ito raw ba ay dahil sa si Hestia ay buhay pa. Napaisip si Sungwo kasabay ng paghiga ay inilahad na hindi siya sigurado, subalit napaka-nice na siya ay nag-advance pa. Since mayroong bagong halimaw na katulad ng Great Demon King ang maaaring lumitaw mang oras sa hinaharap dapat daw ba na i-build niya ang kanyang kapangyarihan, hahaha siya raw ay talagang hindi makapaniwala na siya ay nag-advance sa pamamagitan lang ng pagpapakain sa mga tao ng bizarre foods, siya raw ay masaya at siya'y nakapagpas siyang maging isang restaurant owner. Sa sumunod na segundo nang tingnan niya ang libro ay mayroong lumitaw na notification na nagsasabing nagawa ng makumpleto ni Kang Hyuk ang kanyang quest mula sa avatar na si Baek Kang Hyuk. Si Sungwo ay nakatanggap ng 155 na experience points at bukod doon, din ay nakatanggap ng espada, na tinatawag na Sword Overflowing with Winter. Hasambit ni Sungwo ang ginagawa ni Kang Hyuk ay napakahusay dahil sa taong iyon ay na-experience niya na ang patungkol sa nabanggit noon ni gaya na ang mga gods ay makakatanggap ng experience base sa performance ng avatar ngunit teka lang, sa tingin niya raw mayroong kinuha na sandata ang taong iyon mula sa kanya. Lumalabas na nakalimutan niya palang turn off ang item reward option, dahilan upang agad niyang bawiin ang item reward. Sa parehong sandali sa kabilang dako ay maririnig ang alingaw-ngaw ng pagmumura ni Kang Hyuk. Umano'y napakasaya niya na sanang makakuha ng isang A-rank sword sa kauna-unahang pagkakataon subalit bakit nito binawi, ito raw ay isang god na pulubi. Dahil sa sinabi niyang iyon ay muling lumitaw ang espada at tumama sa kanyang pagmumukha ang hawakan, sa Terra ang phenomenon na ito ay tinatawag na divine punishment. Mula doon ay makikitang tumatakbo si Kang Hyuk. Ito raw ay napakaseryoso kapag ka siya ay nahuli, tiyak na siya ay mamamatay. Sa sumunod na panel ay makikita ang mga humahabol sa kanya si Kang Hyuk, ay kumaripas ng takbo. Winter Ghost Festival. Maaari kang manghuli ng mga winter ghost at lutuin ang mga sibuyas, na tumutubo sa katawan ng mga ito. Kapag ka nagawa mong mapatay ang leader ng mga winter ghost na ito ikaw ay makakakuha ng isang rare S-tier ingredient, at oportunidad na makain ang trace ng winter ghost. Sumigaw ang isang warrior na hindi pa natatapos kumpos ng mga ito ang kanilang mga sarili, makikitang sumuong sa ilalim si Kang Hyuk. Si Kang Hyuk ay walang sapat na lakas upang mahuli ang ghost leader bukod dun siya rin ay walang grupo, kaya ang natitirang pag-asa na lang para sa kanya ay swerte. Sa kanyang isip ay nagtanong kung talaga bang iniisip ng mga itong siya na si Baek Kang Hyuk ay aasa sa swerte na ni hindi nakikita, nang biglang nasa harap niya na ang isang pares ng paa.
Pagtingala niya'y nakahanda ng umatake ang Winter Ghost, ikinumpos niya ang kanyang sarilit pagkatapos na umiwas, ay inactivate ang kanyang invisibility skill. Sa Earth siya ay kabilang sa First Order, ang guardian ng sangkatauhan, subalit dito sa Terra, siya ay isang magnanakaw. Umano'y since sa mundong ito siya ay labeled bilang magnanakaw, mas maiging umastang magnanakaw agad na kumaripas ng takbo, lumalabas na ito pala ang dahilan kung bakit siya'y hinahabol ngayon ng grupo ng mga warriors. Umano'y ang lahat sana ay perfect na nagawa niyang makain ang trace ng Winter Ghost at nakatanggap ng 80-year sword bilang reward, ngunit hindi lang sa binawi siya pa ay binigyan ng divine punishment, dahilan upang siya ay mapuwersang tumakbo ngayon. Sinabi ng isang warrior na ito'y papatayin niya sa pinakamasakit na posibleng paraan. Tugon ni Kang Hyuk, talaga raw bang iniisip ng mga itong siya'y mahuhuli ng mga ito siya ay kabilang sa First Order ng Earth, agad na gamulong pababa, siya raw ay ang superstar na si Baek Kang Hyuk. Samantala, sa Pantheon naman ay nakatanggap ng notification si Sungwoo na nagawa ng makumpleto ni Kang Hyuk ang quest at nabuksan ang inventory. Isa pang notification, mayroong magnanakaw na lumitaw sa Terra. Isang magnanakaw na mayroong kapangyarihan ng isang warrior, ginagamit ang kanyang ability upang magtago at magnakaw ng maraming mga items, gamit ang kanyang inventory. Bilang response ng Terra sa paglitaw ng hindi inaasahang magnanakaw, sila ay nahulog sa estado ng pagkalito at sa kasalukuyan, ay makikitang nasa likod ng pinagpapawisang si Sungwoo ang kanyang dating party member na si Renato. Mr. Sungwoo patanong na lahad ni Renato, so ang pangatlong godly name daw pala nito ay Bazaar Food, oo, pag-aalangang tugon naman ni Sungwoo. Sinabi ni Renato na so ito ay God of Bazaar Food, hindi God of Thieves, kaya ano itong nangyayari, maaari daw ba itong magpaliwanag? Humingi ng tawad si Sungwoo na underestimate niya raw ang talent ng taong iyon ay fast thinker at ang specialty nun ay pagtatago, ngunit ang key point ay ang ability nun bilang superstar. Superstar, pagtataka naman ni Renato, nilinaw ni Sungwoo na the more na iyon ay nakakakuha ng atensyon, the more na iyon ay magiging malakas. Kung ganun, tugon ni Renato, so ang notoryoridad daw pala nun bilang magnanakaw magdudulot upang iyon ay maging mas malakas. Dumugtong si Sungwoo na bukod dun nagawa na rin nung mabuksan ang inventory, which is basically magbibigay dun ng pakpak, at sa kasalukuyan, iyon ay tinatawag na bilang Thief King at ni ang level nun ay lumagpas na sa 80. Sinabi ni Renato na ang isiping ito na mayroong observant eye ay makakagawa ng ganitong uri ng pagkakamali, siya raw ay hindi makapaniwala. Sumagot si Sungwoo na ang dahilan nga kung bakit siya na-trick, ay dahil sa kanyang observant eye. Lumalabas na ang skill pala na ito ni Sungwoo na tinatawag na observant eye ay mayroong kakayahang ma-detect ang talent at nature ng isang individual. Inilahad kay Renato na iyon naman ay hindi masamang tao, sadyang iyon lang ay mayroong sariling sense of justice. Ano, tugon ni Renato, mayroong sense of justice subalit umaasta ng ganoon? Sumagot si Sungwoo na iyon ay dahil sa iyon ay isang Earth lang. Hasambit ni Renato, so sinasabi raw ba nitong dahil sa ang mga taga-Terra ay hindi nun kauri, dahilan upang ang sense of justice nun ay hindi gumagana? Tama, ganoon nga, tugon ni Sungwoo. Sinabi ni Renato na kahit na gamitin niya ang kanyang observant eye ay hindi niya nakikitang iyon ay masamang tao. Ang observant eye ni Renato ay mayroong kakayahang makita ang kasamaan sa isang tao. So lahad niya, so ang pagnanakaw daw pala nun ay walang anumang masamang intensyon. Oo, tugon ni Sungwoo, sadyang iyon ay nagre-relieve lang ng stress. Tama ba, sabat ni Renato? Oo, tugon ni Sungwoo. Malamang na iyon daw ay nagkaroon ng maraming pent-up stress dahil sa iyon ay umaastang leader kahit na iyon ay isa lang namang bastos na punk. Kung ganun, sabat ni Renato, bakit dito nun ginagawa ang ganoong bagay? Bakit hindi sa Earth? Tugon ni Sungwoo, kaya nga siya raw ay humihingi ng tawad. Sa parehong pagkakataon ay nakatanggap ng 12,155 na experience points si Sungwoo mula sa avatar na si Kang Hyuk. Siya rin ay nakatanggap ng ingredient na tinatawag na 1000-year vinegar, sungay ng unicorn at kutsara ng isang golden goblin. Sa kanyang isip ay inilahad ni Sungwoo na isinarado niya ang offer function, subalit iyon ay voluntaryong nagbigay sa hindi inaasahan. Iyon ay napaka-loyal, subalit tiyak na iyon ay mahihiya kapag ka napag-alaman nung siya ay ang god.
Idinugtong na isa pa ang mga items na ipinapadala ng punk na iyon sa kanya ay nagmula lang din naman sa mga bastards na mga nobles na iyon nung siya ay makikipaglaban sa Demon King noon. Ang mga iyon ay hindi man lang nag-cooperate sa kanya, gayong ang mga iyon pala ay mayroong ganito kainam na mga ingredients. Ang mga bastards na iyon ay talagang kahanga-hanga habang si Kang Hyuk ay nandoon pa raw ba kaya kung bigyan niya na rin iyon ng quest upang makuha ang mga treasures ng hari, subalit siya ay nagulantang nang siya'y biglang tinawag ni Renato. Kasabay ng paglapat ng kamay sa balikat ay inilahad ni Renato na siya ay nakakaramdam ng kaunting evil sa intentions nito, ahehe tugon ni Sungwoo. Patawad pautol na lahad niya ang kanyang avatar ay mayroong nagawang mali kaya iyon ay kasalanan niya rin. Kaya ito na ang bahala doon. Alright lahad ni Renato kung ganun ipapadala niya ang kanyang avatar, at ganoon na nga ang ginawa niya. Sa kabilang dako ay napatanong si Kang Hyuk kung marami na naman ba siyang malulot sa pagkakataong ito nang biglang lumitaw mula sa likod niya ang avatar ni Renato, naggawad ng punishment. Mula doon ay na-teleport si Kang Hyuk agad na lumingon-lingon, nagtatanong kung nasaan siya. Nagtanong si Nabi kung ito ba ay ayos lang ito raw ay ang restaurant ito raw ay mukhang pagod, umuwi na lang daw muna ito at matulog. Sa puntong ito ay naalala ni Kang Hyuk ang pagtama ng slash ng Judge of Punishment sa kanyang leeg na bigla, nang mapansing isang araw pa lang ang lumipas magmula nung siya ay tumungo sa Terra. Ano ang lahat daw ba ng iyon ay panaginip lang status window sigaw niya, subalit walang status window na lumitaw. Hindi makapaniwala si Kang Hyuk sapagkat siya'y 6 na buwang namuhay sa Terra nakapagpas siya, na i-check ang game system. Dito ay nakita niyang umabot na sa 43 ang kanyang level, isang bagay na labis niyang ikinabigla dahil umano'y kahit na gaano pa siya ka-genius, papaanong nangyaring tumalon mula sa level 28 patungo sa level 43 ang kanyang level sa loob lang ng isang gabi. Kung ganun ito raw ba ay nangangahulugang, damhiyaw niya kasabay ng pagluhod I love you Bizarre Food God, I love you I love you. Alright kapag ka siya ay nakabalik na sa First Order gagamitin niya ang kanilang authority upang magtayo ng statue para sa Bizarre Food God, napatikip ng tenga si Sungwoo pakiusap punk ito raw ay tumigil na. Hindi dugtong ni Kang Hyuk hindi statue ang itatayo niya kundi shrine, nang biglang dumating si Minsit agad siyang binatukan. Mula doon ay lumipat ang eksena sa ISAC building at sa loob, ay mayroong ipinakita si Kang Hyuk kay Mincy. Ano pa tanong na sambit ni Mincy application form para sa rangkang match umano'y ang ganitong bagay ay hindi pa nito ginawa noon, may kung anong bagay itong itinatago tama raw ba? Nagtanong si Kang Hyuk kung siya ba'y paniniwalaan nito kapag ka sinabi niyang siya ay isang returnee. Hatugon ni Mincy gusto nitong maniwala siya sa nonsense na ito, papaano naman daw ba ito naging isang returnee sa loob lang ng ilang araw. Sinabi ni Kang Hyuk na siya ay magre-register sa rangkang matches at mag-e-schedule ng mga matches mula sa 99th place hanggang sa 90th. Hatugon naman ni Mincy hindi raw ba't ang challenger ay kailangang mag-bet ng prize, so sinasabi raw ba nitong mayroon itong prize na makakasatisfy sa mga higher rankers. Kasabay ng paglabas ng espada mula sa kanyang inventory ay inilahad ni Kang Hyuk na ito ay ang ipupusta niya, isang A-grade magic sword. Ganito ang naging reaksyon ni Mincy nang makita ang espada bukod dun siya rin ay hindi makapaniwalang nakakagamit ng inventory si Kang Hyuk kung ganun ito raw ay nangangahulugan, na talagang si Kang Hyuk ay naging isang returnee hahatugon naman ni Kang Hyuk, ito pa lang daw ang nakakaalam. Sa sumunod na mga araw ay lumipat ang eksena sa Warriors Restaurant sa loob ay nanonood ng balita sa TV si Sungwoo patungkol sa pag-akyat ni Superstar Baek Kang Hyuk sa rankings, sa kasalukuyan siya ay nasa 92nd spot na ng First Order. Sa kanyang isip ay inilahad ni Sungwoo na sinabi nung siya ay papasa sa 90th rank subalit, ni hindi man lang nagawang makalagpas sa 91st rank. Well anyways isa wrong relief na ang depression nun ay natapos na wala nang iiyak pa sa susunod na mga araw at gugastuhing mamatay. Although ang blessing at power ay nagawa niya nang ma-retrieve ang mga iyon ay hahayaan niya na lang sa kanyang inventory at magsi-celebrate. Kasabay ng paglilipat ng channel ay idinugtong na siya'y natapos na sa paghuhugas ng mga plato at nakapaghanda na rin ng mga simpleng groceries kaya ano na raw ba ang gagawin niya ngayon, isang ad ang lumabas patungkol sa Yole Fishing Ground. Hapatanong na sambit niya fishing ground, sa pagkakataong ito'y mukhang siya'y nakapagpasya na kung ano ang gagawin.
Agad-agad ay naghanda at sa sumunod na panel, ay makikitang siya ay papalabas na dala ang isang bag ng mga fishing equipments. Great, lahat niya sa araw na ito ay isasarado niya na muna ang restaurant since ito naman ay hobby niya lang. Makikitang naglalaro sa labas si Nabi at Yuna. Nabi, lahat niya sa ngayon ay hindi na muna sila magbubukas, kaya makipaglaro na lang muna ito kay Yuna sa araw na ito. Understood, tugon ni Nabi. Siya na raw ang bahalang magbantay sa restaurant habang si Yuna naman, ay sinabihan si Sungwoo na magkaroon ng safe trip. Ganito ang naging reaksyon ni Sungwoo sa kanyang mga narinig kasabay ng paglapat ng magkabilang kamay sa ulo ng dalawa, ay nagsabing siya'y babalik din agad. Mula doon ay lumipat ang eksena sa Yule Fishing Ground at dito, ay hindi makapaniwala si Sungwoo sa kanyang nadatnan. Umano'y lumalabas na ang lugar pala na ito ay napakalala. By the way, bakit daw ba walang notice na nakalagay dito? Sinabi ng matanda na although walang admission fee kailangan nitong magrenta ng fishing gear, so gusto raw ba nitong magrenta? Sumagot si Sungwoo na siya ay nagdala ng sarili niyang fishing gear subalit, kailangan niya ng pain. Okay, tugon naman ng matanda, kung ganun, ito raw ba ay mayroong hunter license? Sumagot si Sungwoo na mayroon siyang kahalintulad nun, ngunit bakit daw ba ito nagtatanong patungkol dito? Lumalabas na ang mayroon si Sungwoo ay returnee license. Sinabi ng matanda na ang lagay kasi mayroong lumitaw. Nagtanong si Sungwoo kung ano iyon. Sumagot ang matanda na mga halimaw umano'y apparently, mayroong lumitaw na maliit na crack sa ilalim ng lawa. Sa kanyang isip ay inilahad ni Sungwoo na malamang na ang tinutukoy nito ay mga minnow monsters lang, dahilan upang ito'y hindi na binigyan pa ng pansin ng ISAC. Ang akala niya pa naman mayroon ng water ghost na lumitaw. Ang tinutukoy dito ni Sungwoo na minnow monsters ay mga freshwater Eurasian fishes, isang uri ng carp. Sinabi ng matanda na ang mga monster na iyon ay maaaring lumitaw habang namimingwit, kung kaya, tanging mga hunters lang ang pinahihintulutan nilang makapasok. Well, lahad ni Sungwoo iyon daw ay hindi na mahalaga pa, subalit talaga raw bang ang mga ito ay maaaring makapagpatuloy sa business habang mayroong mga monsters dito, at ni mayroon pang advertisement sa TV. Ipinaliwanag ng matanda ang patungkol sa TV advertisement umano'y iyon ay dahil sa nung hindi pa lumilitaw ang crack sila ay nagkaroon na ng long-term contract. Isa pa, iyon ay isa lamang 2-second advertisement. So tugon ni Sungwoo, so kaya raw pala napakaikli kung ganun lahad ng matanda, so talaga raw bang gusto nitong pumasok? Syempre pangiting tugon ni Sungwoo. Sa loob ay pinulot muna ni Sungwoo ang nagkalat na mga basura umano'y kailangan niyang siguruhing maging malinis muna ang paligid dahil sa ang best hilang spot ay lumitaw malapit sa store. Naalala niya ang patungkol sa ginagawa nilang minsanang pamimingwit noon kasama ang kanyang ama sa tuwing nagkakaroon ng bakanteng oras. Ang pamimingwit ay ang bukod tanging hobby ng kanyang ama na isang bumbero. Sa araw ng break ng kanyang ama na napakabihira lamang mangyari, sila ay tumutungo ng magkasama sa reservoir ng magkahawak kamay at bago magsimulang mamingwit, ay nililinis din muna ng kanyang ama ang reservoir. Carp at catfish, crucian carp etc., sila ay nakakabingwit ng iba't ibang uri ng mga isda. Ang kanyang ama ay nagluluto ng napakasarap na spicy fish stew. Ang matikman ni Sungwoo ang sarili nilang mga huli, ay napaka-rewarding para sa kanya dahilan upang ang pangingisda o pamimingwit ay naging isa na rin sa kanyang mga hobby. Well, tama na raw ang paglilinis. Oras na upang magsimula. Inilahad ni Sungwoo na siya ay hindi makapaniwalang mayroong maraming mga lotus dito sa kabila ng katotohanang ganito kalala ang tubig, o hindi naman ba kaya, na ito ay dahil sa crack. Kapag ang water quality ay bumaba, ang populasyon ng mga isda ay bumababa rin. Mayroong isang uri ng isda na hindi ganoon kasarap, sa madaling salita, ang mga isdang ito ay ang the best na gawing ingredients sa bazaar food. Ilang sandali pa ay mayroon ng kumagat sa pain, agad-agad, ay hinila ni Sungwoo. Hasambit niya, talaga rong ang mga ito ay nasa kahit saan. Ang isdang ito ay tinatawag na Lake Skygazer, ang numero 1 isdang kinaiinisan ng mga mangingisda. Ang mga ito ay lumilitaw kahit na saan, at since ito'y napakatigas na hilahin, mayroong satisfaction kapag ka nakahuli ng ganitong isda, at patungkol naman sa lasa, ito ay mayroong 100% fatality rate sa iyong taste buds, tila kumakain ka ng putik.
Ito rin ay mayroong napakalansang amoy na kumakapit sa loob ng ilang oras at ang mga maliliit na mga tinik nito, ay napakahirap na iwasan. Ang tinik na mayroon ito ay durable at mayroong sapat na talas, upang bumaon sa laman ng isang tao. Kung kaya talagang, ang isdang ito ay ang siyang pinakamalala. Hasambit ni Sungwoo gusto niya raw kung saan ito papunta sa parehong sandali, ay mayroong dumating na isa pang individual. Inilahad na talagang matagal-tagal na rin, lumalabas na ito pala ay walang iba kundi si Manager Lee ng Hunter Association South Korean Branch. Ngunit umano'y ang isiping ang fishing area na ito ay nag-degrade ng ganito kalala, hay ito raw noon ay isang napakagandang lugar. Sa parehong sandali ay lumabas ang matandang owner at nang siya'y mapansin nito, ay agad na bumaling pabalik nang hindi tumitingin. Si Manager Lee ay napakamot, umano'y 9 na taon na ba magmula nun. Ang owner ng Ford Fishing Area ay nag-request noon sa ISAC ng removal sa crack na lumitaw sa ilalim ng lawa. Gayunpaman sa kabila ng katotohanang si Manager Lee ay regular sa fishing area na ito ang request ay kanyang tinanggihan, after all ito ay isa lamang isyu na hindi worthy paggastahan ng anumang manpower. Mula doon ay nagpatuloy sa paghakbang si Manager Lee at ilang sandali lang, ay nagtaka nang makita si Sungwoo. Si Sungwoo ay nagpaabot ng pagbati, na agad namang ibinalik ni Manager Lee. Hasambit niya sa kanyang isip hindi raw ba't ang taong ito ay ang returnee na si Yu Sungwoo, umano'y mukhang sa pagkakataong ito siya ay nakasalubong ng isang troublesome na individual. Ang kanyang paningin ay natuon sa mga isdang nasa timba agad na napatakip ng ilong, napatanong kung bakit mayroong napakaraming lake sky gazers dito. Sinabi ni Sungwoo na hinuli niya ang mga ito upang lutuin, isang bagay naman na ipinagtaka ni Manager Lee. Oo, paglilinaw ni Sungwoo ang mga ito ay mainam na ingredient, isang mainam na ingredient para sa sandata to be exact. Umano'y ang dish na magagawa niya mula sa mga lake sky gazers na ito, ay nagiging sandata mismo. Hasambit ni Manager Lee sa kanyang isip, so binabalak daw pala ng taong itong ihatid sa kabilang buhay ang kanilang mga hunters gamit ito. Inilahad kay Sungwoo na hindi niya alam kung aware ba ito subalit hindi ito maaaring magbenta ng sandata sa restaurant nito, hindi raw ba't masyado naman itong marahas sa mga customer nito. Ngumiti ng hilaw si Sungwoo sa kanyang narinig so sambit niya sa kanyang isip so alam daw pala nito na siya ay isang restaurant owner, malamang na ito raw ay related sa Hunters Association. O patawad lahad niya siya raw ay masyadong na-engrossed sa pamimingwit dahilan upang hindi niya maipaliwanag ng husto subalit ito raw ay hindi niya binabalak na ibenta, binabalak niya itong gawing sandata laban sa mga slime na narito. Laban sa mga slime pagtataka ni Manager Lee so dagdag niya sa kanyang isip, so binabalak daw pala nitong gamitin ang mga disgusting na mga isdang ito upang hulihin ang mga bothersome na mga monster na iyon. Idinugtong ni Sungwoo na kung ito ay sapat upang makapatay ng mga dragon, malamang na gamit ito ay magagawa niya ring mapatay ang mga slime. Ang mga dragon ay universally acknowledged bilang pinakamalakas at pinakamalalang halimaw na iyong mae-encounter, dahilan upang mapatanong si Manager Lee sa kanyang isip kung nagbibiro ba ang returnee na ito. Ngunit teka lang ito ay isang returnee na nagawang makonquer ang isang level SS rank na gate kaya hindi raw ba kaya na ito ay nagsasabi ng totoo, kasabay ng pag-upo ay nagtanong kung talaga bang maaari kang makahuli ng mga slime sa pamamagitan lamang ng pagluluto. Siyempre tugon naman ni Sungwoo at actually, iyon ay napakasimple lang. Sa kanyang isip ay inilahad ni Manager Lee na ito ay nagsasalita patungkol dito na para bang ito ay mag-e-spray lang sa mga surot ng bug spray, what a confidence. Sinabi ni Sungwoo na ang mga dragon ay mga malalaking butiki lang naman na nakakagamit ng magic ang mga iyon ay hindi ganoon ka big deal umano'y kahit na gaano pa kalakas ang mga iyon ang kanilang self-control naman ay napakahina at ang kanilang pagnanais ay palasak kaya madali lang na nahuhulog sa pain, gaya na lamang ng mga carp na narito. Idinugtong na ang isang pain kung saan ang mga iyon ay palaging nahuhulog ay pagkain, at sinasabi niya ang bagay na ito base mismo sa kanyang sariling karanasan. Ang Elder Red Dragon ang kanang kamay ng Demon King ang tanging rason kung bakit iyon ay napakadali lang na natalo noon ni Sungwoo ang totoo, maging ang Elder Red Dragon ay hindi rin makaresist sa isang lasat halimuyak na hindi niya pa na-experience kailanman.
Sinabi ni Manager Lee na ngunit narinig niyang ang mga dragon ay nakakain ang kahit na ano nang walang anumang isyo, tama yun tugon ni Sungwoo. Kung ganun lahat ni Manager Lee kung ganun ano ang pinakain nito doon, sumagot si Sungwoo na ang kanyang ultimate dish to put it simply, iyon ay isang dish na mayroong kakayahang pumatay ng walang palya. Siyempre ang final blow ay isinagawa gamit ang espada subalit, iyon ay ginawa niya lang dahil sa pamimilit ng kanyang mga kasamahan. Hindi makapaniwalang sambit ni Manager Lee ang ultimate dish nito ay mayroong ganoong effects. Ahehe tugon ni Sungwoo hindi raw ba't sinabi niya na, iyon ay isang dish subalit sa parehong pagkakataon ay isa ring sandata at iyon mismo, ang dish na iyon mismo ang binabalak niyang gamitin sa paghuli ng mga slimes. Ganito ang naging reaksyon ni Manager Lee sa kanyang narinig na patingin sa kanyang fishing rod, nagtanong kung mayroon bang anumang bagay na maaari niyang maitulong. Sumagot si Sungwoo na sa ngayon siya'y wala pang sapat na lake sky gazers, kailangan niya pa ng mga 60. Nang marinig ay agad na inihagis ni Manager Lee ang hook ng kanyang pamangwit sa lawa inilahad na kung ganon, ito ay tapusin nila sa araw na ito. Nectar at ambrosia. Mga pagkaing sumisimbolo sa immortalidad mga pagkain ng mga gods kapag kinunsem, ay ni mayroong kakayahang maggawad ng godhood sa mga tao. Gayunpaman sa lahat ng mga dishes of the gods na ito ay mayroong isang pinaka-bizarre sa lahat isang dish na mayroong kakayahang pumatay ng mga gods ang itinuturing bilang Twilight of the Gods, ang Ragnarok. Sa kanyang isip ay inilahad ni Sungwoo na ang ginawa niya noon ay isa lamang poor imitation ng Ragnarok after all ang manufacturing process ay napakahirap, at ang mga ingredients ay halos imposible na mahagilap. Gayunpaman sa kabila ng pagiging hamak lamang na imitation siya ay hindi nun banigo sa pagpapabagsak sa Kyrus na patingin sa mga lake sky gazer na nasa timba ngayon raw ba kaya ang magiging effects kung ang ingredients na ito ang gagamitin niya isang freshwater fish version ng Ragnarok, ito raw ba ay dapat niyang tawagin bilang lake sky gazer's destruction. Kapag siya ay nagpatuloy sa pagsubok dito at doon din balang araw, siya ay makakalikha rin ng isang 6-star dish. Mula doon ay sumapit na ang takip silim at ang mga nahuli nilang isda, ay marami-rami na rin. Tinanong ni Sungwoo si Manager Lee kung ito ba'y madalas na tumutungo sa lugar na ito sumagot si Manager Lee na noon, subalit 9 na taon na ang dumaan mula noon at siya'y ngayon lang nakabalik. Umano'y dati mayroong maraming mga catfish at carp rito sa halip na mga lake sky gazers at hindi gaya ngayon, ang tubig ay napakalinas. Kapag siya ay nakakahuli noon madalas siyang ipinagluluto ng matandang owner ng Mayentang, ang lasa ay out of this world. So lahad ni Sungwoo so ito raw pala ay ipinagluluto ng matandang owner, sumagot si Manager Lee na iyon ay dating isang tanyag na chef. Kung ganun lahad ni Sungwoo kung ganun malamang na ang skills nun ay something else, syempre tugon ni Manager Lee. Umano'y ang dish na iyon ay natikman niya na sa halos lahat ng sulok ng bansa. Subalit ang Mayentang nun ay ang the best. Sinabi ni Sungwoo na siya ay umaasang siya'y magkakaroon ng tsansang iyon ay matikman din balang araw, well kung ganun siya raw ay magsisimula na sa pagluluto. Sa pot ay nagbuhos ng tubig si Sungwoo then sa isang flick ay sinindihan ang apoy, isang bagay na nagpahanga kay Manager Lee. Ito raw ay tila magic o kaya naman alchemy umano'y kung kiniklaim nitong ang dish na ito ay isang sandata, then ito raw ba ay mas malapit sa magic kaysa sa pagluluto. Lake Sky Gazer's Destruction Recipe. Una ay maglagay ng maraming nabitukahan ng mga lake sky gazers sa pot na puno ng malinis na tubig. Pangalawa ay timplahan gamit ang asin, paminta, toyo at iba pa. Pangatlo ay haluin ng maigi habang kumukulo. Excuse me lahad ni Manager Lee talaga raw bang ito ay nagluluto lang syempre naman tugon ni Sungwoo subalit kahit na ano paman, kailangan niyang mag-concentrate ngayon kaya pakiusap sa ngayon tumahimik na muna ito. Ang Ragnarok ay isang dish na mayroong kakayahang pumatay ng mga gods at mag-transcend sa mga tao patungo sa godhood. Ang key techniques ay apoy at eternal life, pati na rin kamatayan. Yung ibang mga taong nakakonsume ng Ragnarok ay naglalaho sa magpakailanman, yung iba naman ay nare-reborn ng paulit-ulit sa pamamagitan ng pag-experience sa process na ito. Ang orihinal na katawan ng isa ay nagsha-shatter, isang bagong katawan ang nabubuo, isang katawan na ni mayroong kakayahang mag-transcend sa godhood. Gayunpaman sambit ni Sungwoo sa kanyang isip iyon ay kung ito'y kaya mong i-withstand,
Dahil maging siya nga ay walang guarantee na makakasurvive kapag kinonsum ito sa kanyang kasalukuyang level lalo na't ang main ingredient ay mga lake sky geysers na walang anumang buff effects. Habang pinagmamasdan ang ginagawa ni Sungwoo ay ganito ang ekspresyon ni Manager Lee sa kanyang isip, ay inilahad na ito ay talagang magic hindi raw ba? Ang large two-dimensional interceptor weapon na kilala rin bilang Formula Zero, ay isang biological weapon na nilikha ng mga scientist ng planet Gurnia. Although originally ito ay nilikha upang labanan ang mga halimaw na nag-e-invade sa mga gates gayunpaman, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Ang Formula Zero na nakatakas mula sa pagkakakonfine ay inabsorb ang lahat ng kanyang makita lumaki ng husto sa sukat at timbang sa bandang huli, ay siya mismong lumansag sa planet Gurnia. Then ang Formula Zero na naubusan na ng malalamon ay umalis, nang makadiskubre ng rift sa isang maliit na dimensyon. Ito ay nakarating sa Earth, at nasa proseso na naman ng pagpapalobo. Sa puntong ito ay natapos na sa pagluluto si Sungwoo sa ilalim ng lawa ay napatanong ang Formula Zero kung talaga bang wala ng bagong prey na natitira umano'y kung ganon, oras na upang magsimulang tumungo sa pampang. Thus ganoon na nga ang ginawa niya ilang sandali pa ay mayroong naghagis ng kung anong bagay sa mismong tubig na kanyang kinaroroonan siya ay nagtaka nang ito ay makita napatanong kung ano ito, agad na dinampot at nilamon. Hasambit niya ito raw ay isang bagay na hindi niya pa nasusubukan noon umano'y ang lasang ito, sa sumunod na segundo'y napahiyaw. Umano'y ang kanyang mga cells ay tila nasusunog ito raw ba ay isang neurotoxin hindi mukhang ito raw ay isang chemical weapon na winawasak ang cells mismo ang mga bastards sa mundong ito, ang pangahas naman daw ng mga itong mag-set ng trap laban sa kanya. Tiis-tiis kailangan niya raw itong tiisin hanggang sa ang kanyang katawan ay maka-adapt kapag siya ay nagtagumpay sa pag-absorb maaari siyang maging greater weapon sa kasamaang palad ang kanyang nararamdamang pagkasunog ng mga cells ay mas lalo lang na lumala, napatanong sa kanyang isip kung talaga bang sa ganitong paraan siya mamamatay. Ang chemical weapon na ito ay ito raw ay mas bagay na tawagin bilang two-dimensional weapon. Sa itaas ay napatanong si Sungwoo kung iyon ba ay nadurog na, ngunit wala rong paraan upang matukoy kung talagang iyon ay tuluyan ng naglaho. Well ito raw ay hindi na maiiwasan pa, siya ay wala ng ibang choice bukod sa pag-check ng personal sa rift. Thus mula doon ay pumasok na nga sa rift si Sungwoo sa loob ay nabigla sa kanyang nadatnan, nang makita ang tunay na sukat ng slime o Formula Zero. Ito raw ay sapat na upang ituring na ka-level ng isang Demon King ngunit still ang makita kung papaano natutunaw ang labi nito, sa tingin niya sa ngayon ito'y nagawa niyang masolusyonan. Sa sumunod na segundo'y mayroon siyang kung anong naramdaman umano'y ang sensation na ito, lumalabas na si Sungwoo pala ay nag-level up mula sa level 256 patungo sa level 257. Hasambit ni Sungwoo makalipas ang ilang sandali so lumalabas na ang nilalang daw pala na ito ay isang slime demon king na siyang nagwasak sa planet Gurnia na ito na nagawa niyang ma-wipe out gamit ang bizarre dish at nag-level up, so ito raw pala ay mas higher level pa kaysa sa iniisip niya. Umano'y ang slime punk na ito kumpara sa lakas nito, ang tolerance na mayroon ito pagdating sa mga bizarre foods ay napakababa. Ito ay mayroong sapat na lakas upang ilagay sa ganitong mess ang planetang ito kung hindi lang nito na-consume ang dish na ginawa niya, malamang na ganito na rin ang sinapit ng Earth. Sa sumunod na segundo ay mayroon siyang napansin ang planetang ito ay wala ng anumang mana ngunit napakataba ng lupa, ito raw ba ang dahilan kung bakit napakahina ng mga slimes pagdating sa magic. Ang lupa rito ay talagang napaka-fertile umano'y kung ganon, ito ay napakainam na gamitin bilang farming soil. Good since ang dambuhalang slime na ito ay nagawa niya ng madispatsa at ang planetang ito ay wala nang nagmamay-ari pa hindi raw ba't ito'y nangangahulugan lang na siya na ang nagmamay-ari sa planetang ito ngayon well kailangan niya rong mag-iwan ng proof of ownership, kailangan niyang mag-iwan ng marka. Si Sungwoo ay agad na nag-cast ng magic circle then lumikha ng gate. Ang planet Gurnia ay ikinonekta sa basement ng kanyang restaurant. Mula rito ay lumipat ang eksena sa ISAC building, kung saan maririnig ang tawa ni Manager Lee. Umano'y ang mga halimaw ay na-eradicate na't ang rift ay nagawa ng masarado, ito raw ay napakasarap sa pakiramdam.
Branch manager tawag ng isang scientist umano'y yung lason na pumuksa sa mga slimes iyon daw ba ay maaari nilang ma-research ang lason na iyon ay dapat nilang gamitin bilang military weapon, ito raw ay isang discovery of a century. Umano'y hanggat malaman niya lang kung ano ang mga ingredients na ginamit iyon ay maaari niyang ma-recreate kung siya lang ay i-introduce nito doon sa creator, sa kasamaang palad ay nagtanong lang si Manager Lee kung anong recreate ang pinagsasasabi nito. Mariing inilahad na ang mga ingredients na ginamit ay lake sky geysers asin kaunting paminta at bawang, hindi makapaniwala ang scientist sa kanyang narinig. Ngayon hayaan daw nitong sabihin niya kung papaano gagawin iyon ay kailangan mong haluin ng mabuti sa kumukulong tubig, siya ay nagpatuloy. Ano sambit ng scientist subalit iyon daw ay tama yun sabat naman ni Manager Lee, ang lason na iyon ay isa lamang dish isang ridiculous na dish na tinatawag na Lake Sky Geyser's Destruction. Hasambit ng scientist sa kanyang isip talaga raw bang maaari mong mapuksa ang mga slimes gamit lamang ang isang dish, nag-error ang kanyang utak. Kung ganun lahat niya kung ganun isusulat niya na lang daw sa report na wala siyang alam, tugon ni Manager Lee sa tingin niya rin iyon ang mainam na gawin. Ang paglabas ng scientist ay ang syaring pagpasok ni Mincy agad na tinanong si Manager Lee, kung naiintindihan na ba nito ngayon ang skills ng kanyang guro. Hasambit ni Manager Lee talaga raw bang ang lahat ng mga skilled na mga punks ay mayroong ganitong good sense, umano'y papaano nito na lamang ang bagay na ito ay related sa returnee na iyon. Well tugon ni Mincy ito raw ay hindi dahil sa siya ay isang detector, sadyang sa lahat ng narito ang branch manager lang talaga ang napakadaling basahin. Ano tugon ni Manager Lee ito raw ba ay isang esper, sumagot si Mincy na wala siyang ganoong skill. Well anyway lahat ni Manager Lee kasabay ng pagubo ngayon ay kuha niya na kung bakit nito nasabi ang lahat ng mga bagay na iyon noon patungkol sa taong iyon, hatugon ni Mincy buti naman at siya'y naiintindihan na nito ngayon. Oo lahat ni Manager Lee at sa totoo lang kahit na siya ay isang lalaki, sa paningin niya ay napaka-attractive ng taong iyon. Ang mga braso nun ay napaka-incredible habang namimingwit sumabat si Mincy na kung ikukumpara ang leadership ability ang agwat ay langit at lupa, nagtanong si Manager Lee kung sino ang tinutukoy nito. Umano'y kung magkukumpara ito ng leadership ability walang pruweba na iyon ay mas magaling kaysa sa kanya, mayroong kaibahan sa pagitan ng ability sa pag-troubleshoot at ability sa pag-lead. Tugon ni Mincy iyon daw ay hindi niya ikinukumpara rito, iyon ay ikinukumpara niya kay Baek Kang-hyuk. Ganoon ba sambit ni Manager Lee? Well kahit sino naman daw ay magiging mas magaling na leader kung ikukumpara sa taong iyon. Sinabi ni Mincy kay Manager Lee na ito ay nasa top 3 na pinaka-reliable na mga tao na kilala niya, at ang second ay ang Secretary General. Hasambit ni Manager Lee Secretary General, well talaga rong iyon ay isang reliable na tao. Idinugtong ni Mincy na ngunit iyon ay ibang-iba kung ikukumpara sa kanyang guro subalit kahit na ganon, iyon pa rin ay napaka-reliable hindi raw ba? Sinabi ni Manager Lee na ang kaibahan ay parang hilang sa horror movies, habang sinabi naman ni Mincy na sa tingin niya more on righteous warrior sa Dark Hero. ISAC Secretary General Joo Hyuk-jin. Ito ay isang cold-hearted na taong ginagamit ang anumang paraang available, at mayroong reflexes na magpapa-speechless sa iyo. Ang ability na mayroon ito ay decision-making, isang ability na kailanman ay hindi bumigo sa kanya sa larong chess. Cold-hearted reflexes at decision-making, ang tatlong phrases na ito ay ang siyang ginagamit sa pag-describe kay ISAC Secretary General Joo Hyuk-jin. Sa kanyang isip ay inilahad ni Manager Lee na sa araw ng pagkikita ng Secretary General at ni Yoo Sung-woo, siya raw ay walang confidence na iyon ay mahahandle niya. Kasabay ng paglapat ng kamay sa balikat ay sinabihan si Mincy na tumingin sa kanya bilang branch manager ito raw ay bibigyan niya ng espesyal na otoridad, nagtanong si Mincy kung ano iyon. Sinabi ni Manager Lee na magmula ngayon siya'y wag na nitong bigyan pa ng impormasyon patungkol sa returnee na si Yoo Sung-woo, hindi na kailangang ito ay mag-share pa sa kanya o mag-report. Sa malakas na boses ay nagtanong si Mincy kung anong uri ng otoridad iyon, ano sinasabi raw ba nitong kimkimin niya lang ang lahat ng mga impormasyon at mamatay. Sinabi ni Manager Lee na kapag ka nalaman niya tiyak na malalaman din ng Secretary General umano'y kung minsan, ang ignorance ay bliss.
Kung kaya iyon daw ay itatak nito sa isip nito, at ibigay sa kanya ang report sa araw na ito. Thus si Mincy nga ay nagsimula na sa pag-report umano'y sa araw na ito nung dumaan siya sa restaurant sa bat ni Manager Lee Restaurant, sabay dugtong sa kanyang isip na hindi ba't kakasabi niya lang sa punk na ito na wag nang mag-report pa sa kanya patungkol sa bagay na iyon. Nilinaw ni Mincy na mayroon siyang na-sense na unordinary object mula sa basement umano'y nire-report niya rito ang patungkol sa bagay na ito dahil sa siya ay natatakot na baka sa kasamaang palad ay nagpatuloy lang sa pagtakip sa kanyang tenga si Manager Lee siya raw ay walang anumang naririnig kinanta ang national anthem ng South Korea, isang bagay na mas lalong nagpainis kay Minzy. Sa sumunod na panel ay makikitang siya'y lumabas na sa opisina ni Manager Lee nagtatanong kung ang taong iyon ba ay si Baek Kang-hyuk. Bakit iyon ay napaka-childish?